Si Jesus sa palasyo mula sa bahay ni Caiphas. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag ituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kahit si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, "Ano ang paratang ninyo laban sa taong ito?" Sila'y sumagot, "Hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya at tatulan ayon sa inyong batas." Subalit sumagot ang mga Hudyo, "Wala po kaming kapangyarihang pumatol ng kamatayan kanino man." Sa gayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipayuhatig niya kung anong paraan siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Tanong niya. Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y sarili mo lang palagay o may nagsabi sa iyo?" Tugon ni Pilato, "Hindi ako Hudyo. Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi ipinagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. Kung ganon, isa kang ang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa daigdig, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." "Ano ba ang katotohanan?" tanong ni Pilato. Amen. Batay sa aklat ng 1 chapter 18 verse 28 to 38, ang title po ng preaching natin ngayon ay, "Ano ba ang katotohanan?" Katulad ni Pilato na tinatanong ang ating Panginoong Jesucristo, ano ba ang katotohanan? Madalas sa atin na naghahangad tayo ng katotohanan. Sa pananampalataya, sa mga kasagutan, sa mga problema, iniisip natin ano ba yung bagay na katotohanan, bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Pero bilang isang mga mananampalataya, alam ba natin ang katotohanan? O tamang sabihin ko sa inyo na alam niyo na ang katotohanan, pero hindi pa rin kayo namumuhay sa katotohanan. Ang kwento dito ni Pilato, ano lang natin yung kwento ni Pilato? Nung araw na dalhin sa kanya, sa harapan niya, ang ating Panginoong Jesucristo, bago yun, nagpasabi na sa kanya yung asawa niya, asawa ni Pilato. Ang sabi nag-usap sila ng asawa ni Pilato, ang sabi niya, "Huwag mong pakialaman ng taong yan, huwag kang makialam sa bagay na yan." Ang sabi niya, "Walang kasalanan ng taong yan. Ginugulo ako sa aking panaginip patungkol sa kanya." Sinabi na sa kanya yung katotohanan, pero si Pilato, hindi pa rin nakinig. So, ibig sabihin, nagbabala na ang Panginoon patungkol sa katotohanan. Pero yung tao, hindi pa rin nakikinig. Ganyan ang madalas ang isang Kristiyano. Madalas, pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, ipinapahayag sa kanya yung katotohanan. Pero kahit na narinig na niya ang katotohanan, pilit pa niyang itinatago na wala siyang alam. Kahit na may alam siya, wala pa rin siyang alam. Katulad na nangyari kay Pilato. Ano sabi sa kanya ng mga tao? Kapag hindi mo inano yan, hindi ka kakampi ni Emperador. So natakot siya na mawala yung pagiging kaibigan nila ni Emperador. Kaya ikinailan niya yung katotohanan na sinabi sa kanya. Ganon din tayo. Pagdating sa katotohanan, pagdating sa salibutan, yung pagiging Kristiyano natin sa loob lang na simbahan. Banal-banalan tayo sa loob na simbahan, pero pagdating sa salibutan talaga tayo. Hindi namumuhay sa atin yung katotohanan. Hindi nakikita sa atin yung katotohanan. Madalas yung mga tao sinasabi nila, "Kristiyano ka, ba't ganyan ang ginagawa mo? Kristiyano ka pala, ba't ganyan ang pamumuhay mo?" So, ibig sabihin lang nun, yung katotohanan ay wala sa pamumuhay talaga natin. Tayo lang ang nagsasabi na tayo isang Kristiyano, pero yung tunay na katotohanan para sa atin ay wala. Madalas ganyan ang mga Kristiyano. Ang katotohanan na ito ay sinasabi para sa mga Kristiyano, hindi para sa mga taga-salibutan. Ito ay para sa mga Kristiyano na tumanggap at nakilala na ang ating Panginoon, pero sa kabila nun, sila hindi namumuhay sa katotohanan. Alam nyo, sasabihin ko sa inyo kung anong tunay na katotohanan. Kung paano nangaral ang ating Panginoong Hesus ng katotohanan. Isa lang ang katotohanan para sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang katotohanan na pinapahayag niya lagi kung babasahin natin ang Biblia. Ito ang katotohanan. Sasabihin ko sa iyo, kayo ay mapupunta sa impyerno. Bakit? Dahil sa kasalanan. Dahil ayaw ninyo magsisi sa inyong mga kasalanan. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo.
na taliwas sa maraming nagpapahayag ng salita ng Diyos. Na sa loob ng simbahan, kapag ikaw ay nagsimba, maliligtas ka. Kapag ikaw ay nagbigay ng offering, maliligtas ka. Kapag ikaw ay nasa ministry na maliligtas ka. Ganyan. Yung katotohanan ipinapahayag ng mga tao. Pero wala yung tunay na katotohanan, na ang tunay na katotohanan talaga yung pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kung hindi dahil sa kasalanan, ang ating Panginoong Jesucristo hindi paparito. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo na parito sa mundong ito dahil sa ating mga kasalanan. Dahil alam ng ating Panginoong Jesucristo na tayo mapupunta sa impyerno dahil na rin sa kasalanan. Pero dahil sa habag ng ating Panginoong Yesus, na parito siya, nagkatawang tao siya. Kaya nga, ano sabi niya kay Pilato? Ang sabi niya, hindi dito ang aking kaharian. Hindi dito ang aking kaharian. Kung dito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Yesus ay naghanda ng panibagong tahanan para sa atin. Katulad ng pangako niya para sa atin na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, siya ay babalik rito upang tayo ay sunduin niya. Doon sa karin ng langit. Ibig sabihin, ang tahanan ito, hindi ito tahanan, ito'y mundo na pansamantala lamang. Kaya nga, habang tayo nabubuhay dito, dapat tayo mamuhay sa katotohanan. Amen. Kung talagang sinasabi niyo nasa katotohanan kayo, makikita sa inyong pamumuhay na kayo'y namumuhay sa katotohanan. Kung hindi kayo naniniwala sa patutuon na ito, ibig sabihin, hindi para sa inyo ang mensahe nito. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, ang sabi ng ating Panginoon Jesus, si Jesus na nagsabi, naparito ako sa daigdig na ito upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Amen. So kung hindi niyo tinatanggap ang katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi kayo panig sa ating Panginoong Jesus at hindi rin kayo taga langit. Hindi kayo kabilang doon sa kaharian ng langit. Kaya nga sabi niya, nakikinig sa akin yung mga nasa katotohanan. Ibig sabihin, kung panig kayo sa ating Panginoong Jesucristo, maniniwala kayo sa sinasabi ko ngayon. Dahil ito'y patotoo ng ating Panginoong Jesucristo. Madalas ang ating Panginoon, dito sa simbahan na ito, wala man ito simbahan, madalas ang patotoo sa Biblia, kung babasahin natin ang Biblia, ito ay dalawang bagay lang to. Ito ay pagtutuwid. Ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin ng ating Panginoon ay pagtutuwid. Dalawang bagay lang. Isang makasalanan at isang banal. Tayo ay yung mga makasalanan. At ang banal na yun ang ating Panginoong Jesucristo. So yung kabanal-banalan niya, hindi natin kaya abutin yun. Kaya ang ating Panginoon, tinutuwid tayo sa ating mga kamalian upang tayo ay maligtas. Dahil ang tao ay walang kakayahan para maging banal. Hindi sundin nga ang salita ng Diyos, mahirap. Napakahirap. Tignan nyo ang Biblia, napakakapal. Napakahirap sundin lahat ng yan kung isipin natin. Pero ang ating Panginoon nakabag sa atin. Kaya nga sabi niya, isusugo ko sa inyo ang banal na Espiritu Santo sa aking pangalan. Amen. Sa pangalan ko, papaalalahanan kayo patungkol sa mga salitang itinuturo ko sa inyo. Kaya tuwing magkakasala tayo sa harapan ng ating Panginoon, nandyan yung konsensya natin para paalalahanan tayo, dapat tayo magsisi. Ay, nagkasala pala ako, dapat ako mag-sorry. Mag-sorry ako sa aking asawa, mag-sorry ako sa kapatid ko. Kasi nga, nandyan yung konsensya ng Holy Spirit sa atin. Pagpapaalala na dapat lagi kayo nagsisisi sa inyong mga nagagawang mga kasalanan. Amen. Ganun yung trabaho ng katotohanan sa atin. Kasi nga, ang katotohanan ay pagpapaalala sa atin na tayo isang makasalanan. Kung wala ang katotohanan, lahat yan ay maaari mong gawin, lahat. Hindi lalabas ang katotohanan kung walang magpapatotoo patungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, kung wala ang kautusan, wala rin kasalanan. So, ibig sabihin lang nun, merong katotohanan na ipinapahayag ang Panginoon kasi nga nagkasala tayo. Kung wala tayong kasalanan, may tuturing tayong banal. Pero ang banal na tinutukoy dito, ang Diyos lang ang banal. Amen. Tayo may tuturing na makasalanan. Kaya nga, nandyan ang katotohanan para sa atin. Kaya nga tayong bilang mga mananampalataya, dapat tinatanggap natin ang katotohanan. Kaya nga sinabi niya dito, dumating ang salita sa salibutan, ngunit hindi siya kinilala ng taga-salibutan. Ito'y nilikha niya sa pamagitan niya. Pero bakit hindi siya tinanggap ng taga-salibutan? Dahil mas gusto ng mga taga-salibutan yung mga bagay sa salibutan na maging masaya sila. Pero ang katotohanan patungkol sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus ay magsisi kayo, magsisi kayo. Pag sinabi mo sa simbahan na sila'y makasalanan, ayaw nila yan.
Pero kapag sinabi mo na blessing, gusto nila yan. Diba? Ganyan ang katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon. Dahil maraming mga mananampalataya na hindi rin maliligtas dahil hindi sila namumuhay sa katotohanan. Bakit? Dahil sinasabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok na sa langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Biruin niyo yun. Nangangaral na siya ng salita ng Diyos. Napakalaki na ng advantage niya para sa mga di mananampalataya. So, ibig sabihin, papasok na sana siya sa langit. Pero meron pa rin criteria ang ating Panginoon. Isang bagay lang yun. Yung sumusunod talaga sa kalooban ng Diyos. Madali mag-preaching. Memorize mo nga lang to eh. Babasahin ko lang to, kaya ko na mag-preaching. Meron nga lumalabas ngayon eh. AI pastor. Susulat niya lang preaching niya. Bahala na yung computer magpahayag sa kanila. Ganon kadali ngayon yung technology. Pero iba yung nais ng ating Panginoon. Yung mamuhay kayo sa katotohanan. Hindi lang yung sa katotohanan, kundi sinasabi niya rin na, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ibinigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pero ang masaklap dito, tayo'y mga anak na ng Diyos. Pero bakit still hindi pa rin tayo namumuhay sa katotohanan? Dahil mas gusto natin na kumawala. Lord, ito yung dati kong pamumuhay eh. Minsan naaalala natin yung mga kasalanan na meron tayo. Minsan nandiyan pa rin yung mga kasalanan na hindi natin maiwasan. Kung dati tayo maging mainitin ng ulo, hindi naman natin masasabi na forever hindi na tayo magagalit. Hindi pwede yun. Ang tao ay makasalanan. Andiyan pa rin ang kasalanan. Pero hindi ibig sabihin nun magpapatuloy tayo sa pagkakasala. Kaya nga tayo'y nagdarasal upang tulungan tayo ng ating Panginoon na maiwasan natin ang pagkakasala. Amen. Humihingi tayo ng gabay kasi nga alam natin sa sarili natin, makasalanan tayo mula pa ng isilang. So, lalaki tayo ng makasalanan. Pero ang Panginoon, dahil sa habag niya, tayo'y itinuring niya mga anak niya ngayon. Amen. Na hindi kabilang sa mundong ito, kundi kabilang na sa karin ng langit. Amen. Yun ang pangako ng Panginoon para sa atin. Kaya nga naparito si Juan, ay ipinahayag ni Juan, ipinahayag niya yung katotohanan. Ang sabi ni Juan, naparito ako upang ipahayag sa inyo ang katotohanan upang kayo man ay sumampalataya sa nag-iisang anak ng Diyos. Hindi akong ilaw, sabi ni Juan, pero pinapatotohanan ko sa inyo ang tunay na ilaw. Ako rin naman nandito sa harapan ninyo upang patotohanan sa inyo ang katotohanan na ang ating Panginoong Jesucristo, siya lamang ang nag-iisang katotohanan sa mundong ito. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya'y namatay para sa atin. Upang tayo ay matubos at maligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan sa impyerno. Ang ating Panginoong Yesus, kaya nga nandito ako upang mangaral sa inyo, upang kayo man ay sumampalataya at maligtas. Yan ang hangarin ng isang mangangaral. Hindi ako nangangaral sa inyo ng mga bagay na pagpapala dahil wala rin akong maipapangako sa inyo na pagpapala. Kung mayaman lang ako sasabihin sa inyo, bibigyan ko kayo, share ko kayo ng mga pera. Pero wala rin kaming kayamanan kahit kami is mahirap na umaasa sa Panginoon. Umaasa kami na kami, balang araw ay maliligtas. Sa huling araw, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang purpose natin kung bakit tayo nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi para sa mga pagpapala lang, kundi para sa hinaharap, para sa buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya rito, sa aklat ng Juan chapter 12, verse 46-48, ako'y naparito bilang ilaw sa sanlibutan, upang ang manalig sa akin ay huwag nang manatili sa kadiliman. Tayo nga'y mga mananampalataya na dapat hindi na tayo manatili pa sa kadiliman. Hindi ako humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Maraming Kristiyano na nakikinig ng salita ng Diyos pero ayaw pakinggan ang salita ng Diyos. Nandito sila, pumasok sila, na-attend sila, every Sunday present sila. Masasabi mo napaka-present talaga nila, active sila sa pag-service. Pero yung puso nila, nasaan? Wala sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang babala ng ating Panginoon, hindi ako humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Kaya nga, ang salita ng Diyos ipinapahayag sa loob ng simbahan, hindi para kayo ay hatulan, kundi para kayo maligtas. Ibig sabihin ng kaligtasan, ituwid kayo sa lahat ng inyong mga kamalian. Kung kayo mismo kaya nyo nang pumunta ng langit, ba't pa kami magpupursige mangaral ng salita ng Diyos? Go! Gamitin nyo yung rocket, pumunta kayo sa langit, pero malabo. Sabi ng mga scientists, nakita na daw nila yung langit. Nakita na nila kung saan yung kahari ng langit. Pero napakamalabo nun.
Spiritual to spiritual, makakapunta ka ng langit. Pero sa mata ng tao, hindi niya kayang tignan o hanapin yung kaharian ng langit. Dahil yun ay inihanda lamang ng ating Panginoon para sa mga taong pinili niya. Pinili niya na makabahagi sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga dito pa lamang, tinetraining na tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng pakikinig na salita ng Diyos upang tayo itama niya. Kaya nga si Juan, sabi niya, naparito ko upang ipaghanda at ituwid yung daraanan niya. So pagdating niya doon, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, naka-ready ka na dyan. Nakatayo ka na, ready na yung dadaanan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kapag dumaan yung hari, naka-ready ka na, nakaganyan ka na. Pero hindi eh. Nagpapalaboy-laboy ka, hindi mo alam na darating na pala ang Panginoong Jesucristo. Kasi nga, abala ka sa maraming bagay. Kaya nga ang ating Panginoon ay nagpapaalala patungkol sa kanyang mga salita upang tayo ay maging handa sa muling pagparito ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, hindi natin alam yung kanyang mga salita ay buhay. Alam niyo ba na ang salita niya ay buhay? Nagsasalita ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi ako ang Diyos. Ginagamit lang ako ng ating Panginoon para sabihin niya ang lahat ng mensahe niya para sa atin. Kahit ako man, itong salita nito ay para sa akin din. Kundi lahat tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon makasalanan. Hindi porke nagpapahayag ka na, banal ka na, hindi. Lahat tayo nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, ano man nasa kasulatan, sinabi niya, ano man nasa kasulatan, noong pang-una ay naisulat na upang ituro sa atin, upang sa pamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas na loob mula sa kasulatan ay magkaroon kayo ng pag-asa. Ano yung pag-asa na iyon na sinasabi ng Biblia? Ito'y pag-asa na tayo makakapunta ng langit. Yan yung pag-asa na yun. Hindi yung pag-asa na kayo uunlad sa buhay nyo. Hindi yung pag-asa na mararating nyo lahat ng inyong pangarap. Hindi yun. Ang pag-asa na binibigay sa atin ng ating Panginoon, pag-asa na tayo makabahagi doon sa kanan niya. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay masasabi kong buhay. Bakit? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak at ito'y magkabilang talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan at kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So, ang salita ng Diyos ay tumatagos mula sa inyong espiritu. Pasok yan hanggang sa loob. Yung tunay na katauhan natin, yun yung ating kaluluwa. Sa loob na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Itong katawang lupa na to, ito'y dinadamitan lang ng ating Panginoon para tayo magkaroon ng katawan. Pero, yung katotohanan na binibigay sa atin ng ating Panginoon, tayo'y espiritu. Espiritu tayo na nabubuhay lang. Kaya nga yung sa halitang Adan sa Hebrew ay espiritong nabubuhay. So lahat tayo ay may tuturing na espiritu na nabubuhay. Tingnan nyo, si Brother Vincent, nung first time siyang in-invite ni Brother Bert, anong sabi sa iyo? Hindi ka magsisisi sa pagdalo mo dito, di ba? Yun ang sagot niya sa iyo, di ba? Sabi niya sa'yo, pumunta ka brother, try mo lang, hindi ka magsisisi. Pero ang masasabi namin sa iyo, talagang magsisisi ka. Talagang magsisisi ka kapag dumalo ka sa amin. Bakit? Nung napakinggan mo ang katotohanan at ma-realize mo yung kasalanan mo, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan. Amen. Dahil tinanggap mo ang katotohanan. Sa puso mo, tumagos yung salita ng Diyos sa kabuturan ng iyong kaluluwa at ng iyong espiritu. Dahil ang katotohanan, pinakinggan mo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nakikinig sa akin yung mga taong nasa katotohanan. Amen. Kung tinatanggap mo ang salita ng Diyos bilang katotohanan, bilang mula sa ating Panginoon, yan ay tatagos sa iyong puso. At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tignan niyo yung ibang tao. Habang nakikinig sila ng salita ng Diyos, wala silang emotion. Andyan lang sila, nakaupo lang, pinapakinggan lang nila ang salita ng... Hindi kayong tinutukoy ko ha. Yung ibang mananampalataya, nakaupo lang sila, walang ano. Habang nakaupo sila, abalang-abala sila, nagsiselfone pa kayo iba eh. Paganyan pa sila oh. Amen! Ganyan-ganyan. Amen! Kala mo, alam nila yung pinapakinggan nila, di ba? Pero inisip nila, ano kayang uulamin namin mamaya? Saka na kami gagala mamaya. Amen! Ganun ang mga mananampalataya, di ba? Pero, yung pagpunta natin sa harapan ng ating Panginoon, kapag nagsimba ka, dapat ready ka. Kasi nga, alam mo, yung pupuntahan mo ay salita ng Panginoon.
Amen. Dapat doon pa lang, handa na yung puso mo. Handa ka na, Lord, kailangan kita. Makasalanan ako, gusto kong mabago yung buhay ko, gusto kong malaman ang katotohanan. Kaya nga pumupunta tayo sa simbahan para marinig yung katotohanan. Hindi tayo pumupunta sa simbahan dahil nandun yung kaibigan natin. Dahil may pagkain sa simbahan. O dahil boring ka lang sa bahay. Wala kang magawa, dahil gusto mo lang makita yung mga kaibigan mo dito. Masaya ka, nandito lahat, ang daming mga Pilipino. Pero ang katotohanan, dapat ang hanapin ninyo. Ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. May dalawang tao na nakikinig na salita ng Diyos sa loob ng simbahan. Dalawang klaseng tao. Ang isa, talagang nakikinig siya ng salita ng Diyos. Habang nakikinig siya, lahat ng salita ng Diyos, sinasa puso niya. Meron naman tao na nagsusulat ng salita ng Diyos habang lahat ng napupulot niya, sinusulat niya sa papel. Meron naman isang nagkikinig na salita ng Diyos na may tatawag na tagapakinig. Alam niyo anong trabaho ng tagapakinig? Pag nag-review ko yung pastor, "Hoy, ikaw yun." "Hoy, ikaw yun." Sasabihin na naman niya, "Hoy, sayang. Wala si brother, absent si brother Chris ngayon para sa kanyang mensahe na ito eh." Biruin mo, tagapakinig ng magandang balita para mag-preach din, mag-rebuke din sa ibang tao. Ibig sabihin, ang katotohanan, dapat ang katotohanan ay para sa atin lahat. Hindi mo man dinaranas ngayon yung salita ng Diyos sa panahong ito, darating ang araw, mararanasan mo yan. Ibig sabihin, sinasabi lang ito ng ating Panginoon bilang babala para sa atin upang hindi na tayo dumating pa o humantong pa sa bagay na pagkakasala. Amen. Tayo'y narito upang pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. So, minsan ka na lamang dumalo, hindi ka pa magiging seryoso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, isipin nyo, isang linggo ka mag-fasting, kaya ba? Hindi. Isang araw nga lang di ka kumain, alboroto ka na. Diba? So, ang ating kaluluwa ay kumakain ng salita ng Diyos. Kaya nga, every Sunday, nagsisimba tayo para ang ating kaluluwa ay mabuhay. Kung wala sa atin ang salita ng Diyos, paano tayo mabubuhay? Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang... Sinong tao ang nabuhay na hindi kumain? Try nyo hindi kumain ng isang linggo. Dedo kayo. Ganyan din ang kaluluwa. Kung hindi kayo magsimba, patay ang inyong kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Sinasabihan ng ating Panginoong Jesucristo, lumalakad ka na patay. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, darating ang araw na ang mga patay ay maririnig nila ang tinig ko. Sino yung mga yun? Mga taong sa salibutan na tinawag ng ating Panginoon na inaccept ang magandang balita. Amen. Pero yung mga Kristiyano sana, sabi ng ating Panginoon, yung mga sanang tinawag ko na makikibahagi sa hapagkainan na kasama ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, sila pa yung hindi mapapasama sa langit. Kasi nga, bakit? Dahil bilang isang Kristiyano, napakakampante na natin. Medyo mayabang na tayo, Kristyan ako. Alam ko na yung pinapahayag mo, Pastor. Narinig ko na yan. Alam ko na yan. Huwag mo na akong review. Alam ko na yan, Pastor. Alam ko na yan. Huwag mo na yan. Narinig ko na yan. Ulit-ulit ka, Pastor. Pero ang totoo, napakataas mo. Ang Panginoon ay paulit-ulit tayong ibabagsak. Kahit pastor nga, binabagsak ng Panginoon para still humble ka pa rin. Amen. Lahat tayo ay nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, still humble. Si Abraham, hindi ba nagkasala? Si Jacob ba, hindi nagkasala? Si Isaac ba, hindi nagkasala? Si Moises ba, hindi nagkasala? Si Aaron ba, hindi nagkasala? Si David ba, hindi nagkasala? Si Solomon ba, hindi nagkasala? Lahat yan, binagsak ng Panginoon para maunawaan nila na sila'y makasalanan. Amen. Lahat tayo, pinapaalalahanan ng Panginoon na darating ang panahon na tayo'y babagsak dahil sa sobrang kataasan na sa sarili natin. So, ang lahat ng salita ng Diyos ay para sa atin. Tama dapat yan. Lahat ng salita ng Diyos ay gawin yung file sa puso nyo. Kapag oras na dumating yung tukso, bunot lang. Ito yung file. Hanapin nyo lang yung file na yun na kung saan, narinig ko na yung mensahe na yun. Narinig ko na yun. Yung babala ng Panginoon. Narinig. Hanapin mo lang sa puso mo. Pero ang problema, narinig ko na yan. Kaya lalabas dito sa kabila. Hindi nyo kailangan yan eh. Ang priority ninyo, yung sarili nyo lang. Paano kayo maliligtas?
Bakit kayo nananampalataya sa ating Panginoon? Kasi nga, naniniwala kayo na may Diyos. Amen. Para sa anong pananampalataya ninyo kung kayo mismo ang nasusunod? Kaya sinabi ng Diyos may tinawag siya na Diyos kasi nga, siya yung pinakamataas. Tayo ang pinakababa. So tayo mismo yung mga alipin ng ating Panginoon. Kaya sa harapan ng ating Panginoon, ang sabi niya, maliban. Ang sabi niya doon, nung pumunta si Nicodemo sa kanya, nung gabi na iyon, sabi niya, paano magkakaroon ng, paano po maipapanganak muli ang ipinanganak na? Ang sabi ni Nicodemo, kasi nga hindi niya naunawaan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang sabi, pakatandaan mo, malibang ipanganak muli ang tao sa pamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok ng kaharian ng langit. Pero ang problema, ang mga tao, sila isinilang na sa espiritu at nabutismohan na sila, pero hindi pa rin sila makakapasok ng langit. Bakit? Hindi porke ikaw ay nabutismuhan na at ikaw ay nasa ministry, hindi porke ganun, makakapasok ka na ng langit. Ano sabi ng ating Panginoon? Sabi niya sa kay Nicodemo, dahil hindi niya naunawaan ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Ang sabi niya, kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko patungkol sa mga bagay doon sa langit? Kung dito pa lamang nakaupo kayo at hindi niyo pinaniniwalaan lahat ng mga sinasabi ko dito, paano pa ninyo paniniwalaan ang kaharian ng langit? Paano kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung dito pa lamang hindi na ninyo pinaniniwalaan ang lahat ng pinipreach ko sa inyo? Dahil ba sa ako lang ang nagpipreach? O kung ang katotohanan ay tinatanggap ninyo, makikita ninyo kung paano kumilos ang Panginoon. Amen. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon kay Pilato, ang sagot niya, ang aking kaharian ay hindi sa daigdig na ito. Kaya nga nagpapahayag ako sa inyo ng mga bagay na espiritual dahil kayo'y mga taga-langit. Amen. Hindi ako nagpapahayag sa inyo ng mga bagay na pagpapala dahil ang pagpapala ay dito lang sa panlupa. Ang ipinapahayag ko sa inyo ang mga bagay na espiritual na katotohanan kasi nga kayo'y kabilang sa akin. Amen. Pero kung kayo'y kabilang sa sanlibutan, ang ipapahayag ko sa inyo, magpakayaman tayo. Wag business tayo. Ganyan ang ipapahayag ng isang pastor. O sino man tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Pero ang ipinapahayag dito, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad na lamang na nandito tayo. Maraming mga Kristiyano nagsasabi na pero hindi sila namumuhay ayon sa salita ng Diyos na pinapakinggan nila. Hindi nila sinasabuhay yung salita at hindi na rin nila pinaniniwalaan iyon. So, ano mangyayari sa kanila? Anong masasabi natin patungkol sa bagay na ito? Sa huling araw, pagsisisihan nila ang mga bagay na ito. Sila ay mapupunta sa impyerno. Dahil sinayang nila ang pagkakataon na binibigay sa kanila ng ating Panginoon. Dahil dito, sa mundong ito, ipinapahayag ang katotohanan. Ipinapahayag sa inyo ang katotohanan upang dito pa lamang sa mundong ito ay magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi ibig sabihin na alam na ninyo na ang lahat ng bagay ay maliligtas kayo. Pero ang katotohanan, masakit man natanggapin ang katotohanan. Pero yan ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Minsan talagang masakit, ma-rebuke. Napakasakit na ma-rebuke. Pero dapat natin tanggapin yan. One day, marirealize natin na tama talaga ang Panginoon. Always tama ang Panginoon sa mga sinasabi ng ating Panginoon. Kahit rebuke man yan, tanggapin mo sa puso mo. Huwag mong i-reject yung salita ng ating Panginoon. Itago mo man yan. Alam niyo kung bakit yung mga tao hindi sila umiiyak sa oras ng pananalangin? Kasi nga, isang bagay lang yan. Dahil hindi nila tinatanggap na sila'y makasalanan. Hindi nila tanggap sa puso nila na sila'y makasalanan. Bakit ako iiyak? Bakit ako magpapakumbaba? Bakit ako magsisisi? Bakit ko gagawin yun? Hindi naman ako nagkasala. Pero ang tao na tunay na tumatanggap ng katotohanan, ang taong tumatanggap ng rebuke, iiyak at magsisisi sa kanyang mga kasalanan. Amen. Sa puso niya, na-realize niya na siya isang makasalanan. Dahil sa puso niya, naniniwala siya na ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Kaya nga tayo, umiiyak tayo sa oras ng pananalangin kasi nga, guilty tayo, guilty sa lahat ng ating mga kasalanan.
Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ibig sabihin, tayong mga mananampalataya na sinasabi natin na Kristiyano tayo, sinungaling tayo. Pandaya lang tayo. Panlabas lang na meron tayo. Kasi nga, hindi natin daw isinasabuhay ang salita ng Diyos. Dinadaya lang natin ang ating sarili. Kaya nga, sinabi rin yung sa aklat ng 1 John, chapter 1, verse 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. At wala sa atin ng kanyang salita. So, ang Panginoong Yesus na nagsasabi, ang Diyos na mismo, na kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, sinungaling ang Diyos. Sino sa atin ang sinungaling? Ang Diyos ba o ang tao? Ang tao. Tayong lahat ay gumagawa ng kasalanan. Pero ang Diyos, sinasabi niya na tayong mga hindi namumuhay sa salita ng Diyos at nagsasabing mga Kristiyano tayo isang sinungaling. Sinungaling tayo, hindi ibig sabihin wala sa atin ang katotohanan. Kaya nga, sinabi niya rin dito, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Biblia na mismo nagsabi nun. So, kung hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, ibig sabihin, tayong mga mananampalataya, makikita sa atin yung katotohanan sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya nga, tinuturuan tayo patungkol sa salita ng Diyos every service para tayo mismo ay makapamuhay ng tama ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ganyan dapat ang isa buhay natin. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, darating ang panahon. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng ating Panginoon. Yan ang nais ng ating Panginoon. Sa Espiritu at katotohanan tayo dapat sumamba. Hindi sa katawan lupa. Pumasok ka dito na punong-puno ka ng alalahanin. Alisin mo yan, iwanan mo yan sa pintuan. Pumasok ka sa templo ng ating Panginoon na wala kang alalahanin. Sasamba ka sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Yan ang tunay na pagsamba sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga, huwag natin tatanggalin sa atin yung katotohanan. Dahil yan yung magliligtas sa atin sa huling araw. Kung wala sa atin ang katotohanan, isipin nyo, tingnan ninyo yung mga tao. Yung mga tao na nakatingin lagi sa inyo, tinitignan nila yung bawat kilos ninyo bilang mga mananampalataya. Isang kilos na mali nyo lamang, talagang tatanggap kayo ng pag-uusig. Pag-uusig hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa kayo ay gumagawa rin ng kasalanan. Sasabihin nila sa inyo, kayo rin naman gumagawa ng kasalanan na. Ba't nyo kami inaano dito? Sasabihin nyo magsisi, pero kayo rin naman gumagawa ng kasalanan. Pero kapag kayo ay gumagawa ng sumusunod sa katotohanan, kahit hindi na kayo magpahayag pa ng salita ng Diyos, yung mga tao, sila na mismo magpapatotoo, ay, paano kaya nabago yung tao nito? Nagsimba lang siya, ba't nagbago na yung pag-uugali niya, lahat sa kanya nabago na. Sila mismo magpapatotoo na talagang nasa inyo ang Panginoon. Pero kung sa pamumuhay ninyo, namumuhay kayo katulad ng mga taga-salibutan, ano masasabi nila sa inyo? Parehas lang tayo. Huwag mo kong hatulan, parehas lang tayo. Taga-salibutan, namumuhay ka rin ng makasalanan. Pero dapat, bilang isang mananampalataya na binago na ng ating Panginoon, dapat tayo mismo yung halimbawa sa pamumuhay sa katotohanan, sa liwanag mismo. Huwag tayong namumuhay, nag-i-invite tayo ng mga pero mag-ingat kayo dahil yung mga kilos ninyo, makikitaan kayo ng mga mali. Dahil susumbat sa inyo ng mga taga-salibutan yung mga bagay na ginagawa ninyo. Na sinasabi nyo rin sa kanila, nire-rebuke nyo sila, pero kayo mismo ang gumagawa niyan. Kaya nga mag-iingat kayo, dapat kayong mamuhay sa katotohanan at sa salita ng ating Panginoon. Mamuhay tayo nang naayon sa kalooban niya. Mamuhay tayo na may pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, ang sino man sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Sinasabi ng 1 John chapter 5 verse 10, ay maniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling na sinumang hindi sumasampalataya sa Diyos sapagkat hindi ito naniniwala sa patotoo tungkol sa kanyang anak. Nandito tayo para paniwalaan ang patotoo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon, ito ang patotoo ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay namatay sa krus. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan at sa pamagitan ng kanyang dugo na dumanak doon sa krus,
tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Malaya na tayo ngayon sa kaparusahan na naghihintay sa atin sa impyerno. Binigyan tayo ng panibagong buhay sa pamagitan ng buhay ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga ang katotohanan ito ay dapat nating panghawakan. Sapagkat walang ibang katotohanan na magliligtas sa atin. Kaya nga sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at siyang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Paano kung wala sa inyong katotohanan, di ba? Paano kayo magkakaroon ng buhay kung wala sa inyong katotohanan? So, dapat natin panatilihin sa puso natin ang katotohanan. Ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo mismo, sumampalataya tayo sa Kanya. At dapat natin pagsisihan lahat ng ating mga kasalanan. Sa oras na ito tayo manalangin. Manalangin tayo, pagsisihan natin lahat ng ating mga nagawa, mga pagkakasala. Natanggapin natin sa puso natin yung katotohanan. Ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Yesus na naparito ang ating Panginoon.